Sa previous episode, ang bida nating si Rick ay sumailalim sa isang matinding pagsasanay sa utos na rin ng kanyang mga walang-awang mga master. Naglaan siya ng 2 taon para dito para lamang sa paghahanda niya sa paparating na entrance exam. Nang sumubok na si Rick sa exam, madali niya lamang itong naipasa at nagulat ang lahat sa kanyang di matatawarang lakas na parang ito'y katumbas na ng isang S-rank. Namangha ang lahat pati na ang mga instructor at dumating pa sa punto na may nasagasaan si Rick na mga maharlika na pamilya dahil sa nakuha niya ang pansin ng mga tao. Hinamon siya nito at sinabihan na kung sino ang matatalo sa kanila ay magiging alipin ng nanalo habang buhay, kaso sa laban nila ay natalo ang maharlika na si Angelica at agad itong tumakbo dahil sa natatakot siyang maging alipin ni Rick. At sa pagpapatuloy, si Rick ay papunta na sa arena at habang hinihintay ang sandaling iyon, nililibang ng Noble ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunog sa mga kawawang kaluluwa sa paghahanda para sa grand event. Sa gitna ng lahat ng ito ay inoobserbahan ni Adolf ang ability ng bawat kalahok at umaasang may makikita siyang may mataas na rank. Sa pamamagitan ng pagbasag sa ika-4 na pader, direkta niyang itinuturo sa atin na ang 4 na dakilang pundasyon ng bawat adventurer ay pisikal na lakas, kontrol sa katawan, dami ng mana, at kontrol sa mahika. Sama-sama ang mga estadistikang ito ay nagdidikta ng kapangyarihan ng tao na nagtataglay nito. Si Adolf ay may likas na kakayahan na makita ang mga marka ng mga pundasyong ito sa ibang tao at upang patunayan ang kanyang punto, ikinumpara niya ang pagkakaiba ng status ng isa sa mga kalahok ng event at ni Raster na may napakalaking dami ng mana na nagpapasakit sa mga mata ng binata. Sa kanyang limitado na paningin, nakita ni Adolf si Rick at hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ng isang matandang lalaki na sinusubukan pa rin na maging isang adventurer, gayunpaman sa pag-analyze ng stats ng lalaki ay mas nag-aapoy ang kanyang mga mata kaysa sa dati. Pagdating sa arena ay nilapitan si Rionet ng Adventurers Guild receptionist na si Alice Granger, na sinusubukan na makipag-usap sa elf at sa isang sulok ng bleachers, tinawag ni Alicer ang kanyang kaibigan upang manood ng event malapit doon. Nagulat si Alice nang makita ang isang orc sa arena habang tinanggihan ni Rionet ang alok ni Mate na umupo malapit sa kanya upang maiwasang maging biktima sa kamay ng elf dwarf. Dahil hindi ito nagtagumpay sa kanyang kaibigan ay sinubukan ni Mate ang kanyang swerte sa dating katrabaho ni Rick na may mahinahon na ugali. Binalaan ng elf na hindi dapat pagkatiwalaan ang lalaki at itinulak ang tao sa ibang sulok. Tinanong ni Bron kung kumusta na ang promising rookie ng kanilang grupo at sinabi ni Rionet na papasa si Rick sa pagsusulit na ito nang walang malaking problema. Binalaan ni Alice na ang examiner para sa pagsusulit na ito ay isang rank A na laging nababaliw kapag humaharap sa mga baguhan, ngunit kahit na ganoon ay hindi iniisip ng orc na ito ay magiging problema at sa kabilang bahagi ng arena. Tinutulak ni Angelica ang kanyang kapatid na bugbugin ang tanga na mukhang 40 taong gulang na hanggang sa makita niya ang kanyang bunso na binubugbog at sumama sa kanya sa harap ni Rick. Binanggit ni Raster na siya'y nagulat na nakatakas si Rick sa kanyang mga gwardya, ngunit expected na niya ito dahil sa marami mula sa gwardya niya na iyon ang mahina tulad ni Rick at ngayon ay haharapin na niya ang creme de la creme ng kaharian ng Philem, ang self-proclaimed genius na si Raster Damo. Matapos maramdaman ang kakaiba sa kanyang katawan, tinanong ni Rick kung bakit naging adventurer ang Noble at sinagot nito na may talento siya dito at dagdag pa sa kanyang status kahit na siya ay isang tagapagmana. Galit na galit sa kakulangan ng karangalan ng kalaban at iginiit ni Rick na hindi siya magpapatalo sa isang taong tulad nito. Nagbabala si Raster na ang mga salita ay isang cheap na pamamaraan. Pinatunayan niya ang kanyang punto sa pamamagitan ng paggamit ng unang nature composite magic at ito ang ice shot, na nagpapatalsik ng yelong sibat malapit sa mukha ng ating bida. Iniisip ni Raster na natakot ang lalaki at hindi makakaiwas pero sa totoo, nanatiling mahinahon lang si Rick sa harap ng hamon gaya ng bilin ni Rainet bago pumasok sa laban at bagaman nag-aalala siya, pinipilit niyang sundin ang utos ng elf. Sa kabilang banda, dahil hindi tumugon si Rick ay iginiit ng Noble na gagawin niya ang kanyang gusto sa paligid at sumisigaw ang kanyang mga kapatid para tapusin na niya ang lalaki. Kaya't ginamit ni Raster ang third nature composite magic at ito ang illuminated flame. Nagulat si Rick na hindi ginamit ng kalaban ang anumang incantation para sa ganitong antas ng spell, sa kabila ng ingay ng mga apoy ay nanatiling hindi gumagalaw si Rick at nagkomento si Bron na napakaliit ng epekto ng atake, hindi man lang ito maituturing na isang seryosong pagsalakay laban sa kanyang estudyante.
Nang makita si Alice na nag-aalala ay tinanong ni Bron kung alam ba niya ang 4 na pundasyon at tama niyang pinangalanan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Bron na ang dami ng mana ay dapat paunlarin habang bata pa, hanggang sa edad na 20. Dahil nagsimula si Rick sa buhay na ito sa edad na 30, ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang sariling katawan at dahil dito ay nag-apply ang orc ng specific training kay Rick, nilagyan siya ng bigat habang naglalakad para lumakas ang pisikal na katawan niya upang mabawi ang kakulangan sa mana. Samantala ay nag-conjure si Raster ng The Cutting Hurricane ng 4th Nature Composite Magic. Itinapon ito kay Rick at ipinaliwanag ni Bron na tinuruan niya si Rick na paunlarin ang kanyang katawan mula sa simula habang si Missy ang responsable sa pagtuturo ng magical control. Sinabi niya na minsan ay naglalaro lamang siya ng magic games kasama si Rick, sa wakas ay sinanay ni Rionette ang control ng katawan ng estudyante at sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa mga aktibidad na ipinraktis niya gamit ang Orichalcum Fist, naabot ni Rick ang antas ng isang S-rank na tulad ng iba pang miyembro ng organisasyon. Sa sandaling iyon, inilunsad ni Raster ang Shockburn gamit pa rin ang 4th Nature at napansin ni Rionette na hindi pa rin napagtanto ni Rick ang antas na naabot niya dahil siniguro ni Bruan na manatiling mababa ang tingin ng estudyante sa sarili, tulad ng araw na hindi niya mabasag ang bato at sinabi ng orc na kahit isang rank F ay kayang gawin ito. Sa gitna ng mga pagsalakay ni Raster ay patuloy niyang ginamit ang kanyang sorcery laban kay Rick nang may kasamaan. Hinahamak ang isang third-rate na kalaban na nagtangkang harapin ang isang maharlika at sa sobrang galit, nagbitaw si Raster ng napakaraming spells na ang alikabok mula sa mga pagsabog ay pumuno sa arena. Inamin niya na nag-overboard siya pero wala itong epekto kay Rick na muling lumitaw na walang malaking pinsala, na lalo pang kinagalit ng examiner at dahil dito ay tinaas ni Raster ang antas ng hamon sa pamamagitan ng paggamit ng physical fortification, na nagpapalakas sa kanyang lakas at bilis. Sa muli ay pinatalsik ni Rick ang kalaban na parang isang insekto at naisip na nauunawaan niya ang punto ni Rionette tungkol sa self-control at perseverance, dahil nag-focus lamang si Raster sa kanyang innate talent ay napapabayaan niya ang sariling pagunlad, na nagresulta sa pagiging tanga sa kabila ng malaking dami ng mana. Sa pagkaunawang ito ay idineklara ng baguhan na hindi siya matatalo sa laban na ito kahit hindi ka nais-nais ang sitwasyon. Patuloy na naniwala si Raster na nakalusot lang ang kandidato dahil sa swerte, kaya nagsimula siyang mag-cast ng kanyang unang enchantment spell habang hinihimok siya ng kanyang mga kapatid sa stands. Ginamit ni Raster ang 3rd Composite Nature spell at ito ang Flame Elimination, na nagbitaw ng malawak na layer ng apoy sa kanyang kalaban na madali namang naharangan ni Rick. Sa pagkakataong ito ay hindi maitago ni Raster ang kanyang pagkagulat. Ipinaliwanag ni Missy na ginamit ni Rick ang kanyang mahika ng may mataas na antas ng katumpakan upang harangin ang atake, dahil ang pagkakaroon ng mababang mana ay hindi nangangahulugang hindi ka makakabawi gamit ang mahusay na self-control. Sa kabila ng kanyang yabang ay inakusahan ni Raster ang kalaban ng pagiging mayabang, sinasabing tsamba lamang ang lahat ng pagharang niya at patuloy na tiwala sa kanyang kalamangan. Napilitan si Raster na gamitin ang kanyang iron body upang matiis ang suntok ni Rick at sa takot na mamatay ng maaga. Galit na nagkomento si Angelica na natatalo ang kanyang kapatid sa isang lalaki na hindi pa nga gumagamit ng anumang pisikal na enhancement. Sa parehong oras ay sa wakas ay inamin ni Raster na mas malakas ang taong ito kaysa sa isang rank E, ngunit iginiit na swerte lamang ang mga pag-atake ni Rick. Pagod na sa kayabangan ng Noble, binigyang diin ni Rick ang hirap na kailangang tiisin ng isang tao upang hindi kilalanin ang lakas ng kalaban, lalo na't hindi siya gumamit ng anumang mahika sa laban kundi kontrol sa katawan. Patuloy na nagdududa si Raster at tinanong kung paano naging malakas ang taong ito sa loob lamang ng 2 taon, lalo na't matanda na siya at sa pagkarinig nito mula sa isang spoiled na bata na laging may kaya pagdating sa pagkakataon sa buhay, ay personal na na-offend si Rick. Tinaguyod niya ang pagsasanay kung saan siya'y bilanggo sa loob ng pugad ng dragon, hanggang sa mamatay ang nilalang at lumangoy sa monster capture fluid hanggang siya'y malunod. Tinanong ni Alice kung ano ang kwentong ito at kinumpirma ni Bruan na hindi lamang nalunod ang lalaki kundi namatay pa ng ilang beses. Gayunpaman ang kakayahan ng orc na magpagaling ay sapat na makapangyarihan upang buhayin ang isang tao kung kamamatay pa lamang nito. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ni Rick dahil sa maaari siyang bumalik mula sa kamatayan upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa body reconstruction, isang regimen na hindi kayang gawin ng kahit sino.
Kahit ihagis sa isang bangin o tamaan ng isang bato na kasing laki ng syudad ay maaari siyang bumalik sa buhay at ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sinabi ni Raster na pawang kasinungalingan ito dahil kahit na mayroon man ganitong kalupitang realm, wala raw motibasyon si Rick na pagdaanan ito. Sa kabilang banda, iginiit ng baguhang adventurer na siya ay katulad ni na Lynx at ito ang The Examiner, at si Rust na sa kabila ng kanilang edad ay patuloy pa rin sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sa pagdinig ng usapang ito ay tinanong ng Noble kung ano ang layunin ni Rick, at mariing sinabi ni Rick na tatalunan niya ang pinakamalakas na halimaw sa mundo at ito si Kaiser Alpad. Tinawanan siya ni Alpad at sumunod ang kanyang nakatatandang kapatid. Naalala ni Alice na lumabas ang halimaw na ito sa alamat ni Hiro Yamato. Idinagdag ni Bron na si Kaiser ang huling layunin ng Orechulum Feast at sinabi ni Raster na ito ay isang batang pangarap, isang kwento ng diwata na hindi kailanman nagkaroon ng katotohanan. Pero wala nang pasensya si Rick sa pagiging mayabang ng Noble at binaliwala na lamang siya, dahil dito ay nangako si Raster na tatapusin na ang laban minsan at para sa lahat at gumamit siya ng 7th Composite Nature Spell na tinatawag na Forest Rope na nagpigil sa galaw ni Rick, at nagsimula siyang bumigkas ng kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan ng 8th Nature. Bilang resulta, isang higanteng kahoy na golem ang nilikha na nagpapagulat sa mga manunood ng event. Sa loob ng bibig ng halimaw ay kinutya ni Raster ang reaksyon ng kalaban na nag-iisyo ng isang airshot. Gayunpaman habang binibigyang diin ito ni Raster, itinuturo ni Rick na maaaring sinanay ng kalaban ang teknik na kanyang ginagamit ng maraming beses, pero siya ay nagsanay ng simpleng teknik na ito ng 100 milyong beses at akala ng lahat ay nagsisinungaling siya. Pero ipinaliwanag ni Bruin na posible ito gamit ang space-time magic. Kahit na ganito, hindi pa rin naniniwala si Raster sa lahat ng ito at tinapos ang pag-conjure ng kanyang pinakamakapangyarihang spell at ito ang Divine Impact Drizzle at sa kabilang banda, ginamit ni Rick ang simpleng airshot ng First Composite Nature upang harapin ang golem. Sa isang suntok ay sinukat nila ang lakas, pero ang higanteng golem ang higit na nagdusa at unti-unting nabasag ang kanyang estruktura hanggang sa sumabog ito mula sa matinding pressure mula sa kabilang panig. Matapos iyon ay bumagsak si Raster sa lupa at buong ipinagmalaki na idineklara ni Rick na nananatiling buo ang kanyang pangarap. Matapos ang tagumpay ay pinuri ng Orichalcum Feast ang pagganap ng estudyante na sa wakas ay naunawaan na siya nga ay naging napakalakas, isang bagay na hindi niya alam hanggang sa oras na iyon at sa natalo na panig. Inaliw si Raster ng kanyang mga kapatid hanggang sa lumitaw siya sa harap ng Orichalcum Feast. Sinamantala ni Rick ang pagkakataon upang kutsain siya, binanggit na ang isang elite na henyo ay tinalo ng isang hamak na karaniwang tao at nagbanta si Fried na magalit, pero sinabi ni Angelica na manatili siya sa lugar. Pagkatapos ay idinagdag ni Rick na pinili niyang mag-practice ng husto sa ilang teknik, imbis na sa daan-daang walang silbing kapangyarihan at pinapayuhan ang Noble na magsanay ng limitado na bilang ng mga spell at hindi kumbinsido, binalaan ni Raster ang estudyante na siya ang magiging examiner sa susunod na promotion test at kapag nangyari iyon, dudurugin niya ang kandidato. Patuloy niyang tinawag si Rick na third rate at sinabihan siyang maghanda sa mga darating. Tumakbo sina Fried at Angelica kasunod ng kanilang nasugatan na kapatid pero huminto sandali ang dalaga upang batiin si Rick. Isang bagay na hindi niya akalaing mangyayari. Kalaunan ay inihayag ang mga resulta ng pagsusulit at tinawag ng responsable ang mga numero ng mga promosyon na kandidato isa-isa. Kalmadong naghihintay si Rick para sa mga napiling numero kasama sina Rionet at iba pang mga examinees na malamang ay kinakabahan. Samantala ay kumakain si Alice kasama ang iba pang miyembro ng Orichalcum Feast at tinanong kung okay lang na nandun sila bago ang anunsyo ng mga pumasa. Lahat sila ay sumagot na walang dapat ipag-alala at nagkomento si Rionet na mas kalmado si Rick kaysa sa kanyang inaakala, ipinaliwanag niya na iniisip lang niya ang ilang mga bagay. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.